Kasi pag mas bubulat-latin mo yung gamit kasi hindi mo makita yung loob nun. Wala kang x-ray machine, so bubuksan talaga yung mga bagahe nila. Napansin ng Coast Guard na mas konti na ngayon ang nahuhulihan ng mga deadly weapon. Mukhang nagtanda na raw ang mga pasahero sa mga pinagbabawal na dalhin sa loob ng barko. Sa Pier 6 namin nakilala ang 9 na taong gulang na si Margie Tabuena. Sa dami ng pasahero rin nakasalalay ang ikot ng kanyang buhay. Maninisid ng barya ang tawag kay Margie. Siya lang ang nag-iisang babae sa grupo. Sinisisid nila sa maduming tubig ang mangilan-ngilang barya. Dito raw siya umaasa ng pantulong sa kanyang pamilya mula nang magkasakit ang ama. Agawan po kasi. Agawan. Pag sasaloy mo na tatapikin yung kamay. Kaya nakagaw sa akin. Binibigay po kay mama. Binibiling bigas. Sa kaulan. Kung konti ang pasahero, mas maliit din ang tsansa ni Margie na may maiuwi sa pamilya. Mel, advisory lang sa publiko ay tuloy-tuloy ang mga biyahe dito sa Manila North Harbor hanggang sa araw ng linggo. Mel? Kawawa naman yung mga bata, no, June? Sana makita yan ng mga kandidato, no? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. 24 oras naman naka-alerto ang mga tauhan sa NAIA dahil sa dami ng mga bumabiyahe. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Mel, ngayong Semana Santa, inaasahang papalo sa mahigit 40,000 biyahero para sa domestic flights habang 10,000 naman para sa international flights ang dadagsa dito kada araw sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya naman ngayon pa lang ay nilagay na sa heightened alert status ang 3 terminal ng NAIA. Ang ilang mga airline companies naman, Mel, abay naghanda ng pakulo para hindi mainip yung kanilang mga pasahero. Karamihan sa mga regular flights, fully booked na, lalo na yung patungo sa Kalibo, Katiklan at Cebu. Pero nakahanda naman daw mga airline companies na magdagdag depende sa pangangailangan ng pasahero. Pambawi sa mahabang pila sa check-in counter, naglagay na ng Easter Bunny candies ang isang airline company. Ako kasi born again Christian ako, so parang I do my personal devotion every day, not only Holy Week. Kung nagbabakasyon ng karamihan, ang may 3,000 pulis, security personnel at airport staff ay naka-alerto 24 oras ngayon para alalayan ng mga pasahero. Bukod sa mga baggage x-ray machines, walang pati din ang pag-iikot ng mga K9 units para busisiin ang mga bagahe. Naglagay na rin ng mga help desks, pati medical booths sa loob ng paliparan. Any passengers na needs medical attentions, pwedeng i-approach lang yung aming medical staff any time of the day up to last flight. Sa mga may karamdaman gaya ng lagnat at tigdas, ipagpaliban na lang ang biyahe dahil di rin makalulusot sa thermal scanner ng paliparan. Paulit-ulitin ang paalala ng NAIA authorities na wag nang tangkaing magpuslit ng mga ipinagbabawal gaya ng bala, baril, pampasabog at matutulis na bagay para di maabala. Huwag ding magkakamaling magbitiw ng bomb joke sa loob ng paliparan. 40,000 pesos ang multa at 5 taong pagkakakulong ang parusa. May penalty ang pasahero na magbiro ng ganun na may bomba at madadala siya sa fiscal office ng prosecutor's office. Ang sinusunod naman natin yung international standards, yan ay bawal din sa other international airports. Mel, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang yung pagbababa ng mga sasakyan at ng mga taxi ng mga pasahero papasok sa NAIA Terminal 3. Inaasahang dodoble pa nga yung bus ng mga tao bukas dahil inaasahan na yung ilang mga opisina ay half day na lamang. Mel, tuloy-tuloy din yung mga flights maliban na lamang dun sa isang naantala na flight papuntang Cebu. 2 oras na antala yung flight pero nakalipad din naman agad yung eroplano. Samantala, Mel, mananatili yung heightened alert status hanggang makabalik yung ating mga kababayan sa Lunes o di naman kaya sa Linggo. Mel? Steve, dapat ba agahan ng mga pasahero? Kamo, ang dami-dami ng pasahero dyan eh. Tama ka dyan, Mel. Para hindi nga maabala, kung kayo paparito sa airport, dapat mga 3 oras pa lamang bago ang inyong scheduled flight ay pumarito na kayo para hindi kayo makaranas ng mahabang pila, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Para sa iba pang malalaking balita, makakasama natin ngayon ang kapuso nating si Jay Taruk. Jay! Salamat, Mel. Tuwing Huwebes Santo, nakagawian na ng maraming Katoliko ang magbisita iglesia. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagbisita sa maraming simbahan? At paano nagsimula ang tradisyon ito? Yan ang pintukan ni Cara David. Naghahanda na ang mga simbahan para sa dagsa ng mga debotong magbibisita iglesia sa Huwebes Santo.
May tabing na ang mga santo bilang simbolo ng pagluluksa sa paghihirap ni Jesus. Ano nga ba ang kahulugan ng bisita iglesia? Sa Huwebes Santo, sinasabing naganap ang huling hapunan ni Jesus. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa hardin ng Getsemani para magdasal. Watch and pray that you may not undergo the test. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol habang nagdarasal siya sa Garden of Gethsemane. Ang bisita iglesia ay isang paanyaya rin sa atin ng Panginoon na samahan siyang magdasal sa oras ng kanyang pagsasakripisyo. Base sa tradisyon, bumibisita sa 7 basilika sa Roma ang mga deboto buong gabi ng Huwebes Santo para samahan ng Panginoon sa kanyang pagdarasal. Ang paanyaya sa atin is to keep vigil, magdasal. Pero sa pagdaan ng panahon, nagbago na ang tradisyon. Ang iba, sinasabay na sa Stations of the Cross ang pagbibisita iglesia. 2 estasyon sa kada simbahan. Ang iba naman, bumibisita sa 14 na simbahan, simbolo ng 14 na Stations of the Cross. Pero ayon kay Father Ari Sison, ang tunay na diwa ng bisita iglesia ay wala sa dami ng simbahang napuntahan, kundi nasa lalim ng pagdarasal. Madalas tinatanong kami ng mga tao, kailangan ba talaga magbisita iglesia? Ang sagot ko, ang mahalaga, magdasal kayo. Find time to pray. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Ngayong high-tech na ang panahon, pwede na ring magbisita iglesia sa pamamagitan ng internet. Pero paalala ng simbahan, para lang ito sa mga OFW at yung may mga sakit at hindi para sa mga tinatamad lang. Nakatutok si Pia Arcangel. Tuwing Huwebes Santo, dinadagsa ang mga simbahang Katoliko para sa bisita iglesia. Ayon sa CBCP, kung maraming umiikot sa mga simbahan, marami rin ang di nakakapagbisita sa kahit isang simbahan. Nagre-request kung pwedeng gawin nga itong mga to para makapag-celebrate naman sila ng Semana Santa. There is no way for them to come home or to go to other churches. Kaya ngayong taon, ipinakilala ng CBCP ang online bisita iglesia sa pamamagitan ng kanilang website na www.cbcponline.net. Maaari nang pasukin ang 7 simbahan sa Maynila nang hindi lumalabas sa bahay. Kabilang dito ang Manila Cathedral, Malate Church, San Agustin Church sa Intramuros at Baclaran Church. I-click lang ang bawat simbahan. Sa loob ng bawat simbahan, may mga dasal na pwedeng basahin at kung gusto ninyo ng kasabay sa pagdarasal, pwede rin i-click ang audio button. Hindi pwede yung misa, hindi pwede yung confession, hindi pwede yung veneration of the cross, or washing of the feet, or Easter Vigil for that matter. Kaya ito na lang ang... Pero paalala ng simbahan, ang online bisita iglesia ay di para sa lahat. Hindi kasali dito yung medyo konting tamad, hindi kasali dito. It's not for them. Sang-ayon naman dito ang ilang debotong nakausap namin. Yung mga hindi pwedeng labas ng bahay, pwede yun. Pero pag ako kaya ko nang pumuntang simbahan, why not, di ba? Once a year lang naman yun. Mas maganda ang actual na ikaw mismo pumupunta sa lugar na dapat mong gaya ng halimbawa may Station of the Cross na isa-isa mong lalakaran talaga. Hindi lang sa... Di ba, sakripisyo nga. Isa lamang ang bisita iglesia sa mga tradisyon at ritual tuwing Semana Santa. Bukod pa ito sa pabasa, pasyon at Way of the Cross.